Nagmumula sa Presidential Communications Operations Office, kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, minsan pa samahan ninyo kami sa ating edisyon ng Radyo Vision sa Media ng Bayan on a beautiful first Monday of the month, Nobyembre 3, 2014. At siyempre pa makakasama natin sa ating telestudio sina Zarina Lozuegro at Julius de Samburon. But of course, sa ating po namang Radyo ng Bayan studio, kasama natin ang ating news ng Baliwag, Bulacan, none other than Miss Vivian on a beautiful Monday. Yes, good morning Ka Francis at magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Unang araw na naman ng linggo ng work week at pagbalik Maynila na ang ibang mga trabahador mula sa mga probinsya. Asahan natin na magsisikip na naman ang daloy ng trapiko, kaya gumising na po kayo at samahan niyo po kami sa susunod na isang oras na paghahatid ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po si Vivian Gulia. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino. Well, of course, kalakip na rin ang ating malawakang paglilingkod na pambayan sa pamagitan po ng ating service line sa ating hotline 0922-358-2679 para sa inyong mga concerns, pagbati at mga mensahe. But don't forget to write your name and your addresses, please. Well, on a beautiful Monday, correct ka dyan sa sinabi mo, Vivian, na pabalik na. Pabalik na after this Todos Los Santos revelry. Narito na. Nako, ang ating NLEX kaninang madaling araw, Santa Maria Elementary School. Napakarami at bumper to bumper ang situation. Siguro mamaya, as of this time, malalaman natin kung ano na ang lagay ng ating mga pangunahing lansangan. At ang pinakamasakit, Vivian, ang pinakamasakit, almost 1,000 tons ng basura ang iniwan ng ating mga kababayan dito lamang sa Metro Manila Public Cemeteries. Abay, kahapon nagpunta ako sa Manila North Cemetery. Alam mo ba ang sumalubong sa akin? Hindi pulis, hindi mga traffic enforcer. Ang sumasalubong sa amin papunta sa North Cemetery, truck ng basura dahil hindi nila kaya ang isa, dalawa, tatlong truck lamang. Ang grabe. Ang lumalabas na basura sa North Cemetery lamang, hindi kaya ng isa, dalawa, tatlong truck. Katunayan nga sabi ng MMDA, mahigit 100 o 139 truckloads ng basura ang kanilang nakalap. Dito lang yan sa 21 sementeryo dito sa Metro Manila. Pero kasi taga Bulacan ako, no, Ka Francis. Napapansin ko na karamihan nga sa ating mga kababayan parang kulang sa semetiket kung tawagin. Kasi nagiiwan sila ng mga basura doon sa mga walkways without regard dun sa ibang tao o dun sa kalinisan ng paligid. Ito sa kabila ng mga paulit-ulit na paalala bago ang All Saints Day na iligpit natin ang ating mga basura, iuwi natin. So sana dumoble pa nga ngayong taon sa kabila ng mga paalalang ganyan. So sana po sa ating mga kababayan, mahalin naman po natin ang ating environment. Alam mo, dyan lang na pagtatatantos natin, Vivian, malungkot man sabihin, tanggapin man o hindi, walang kokontra. Ganyan tayo kadisiplinado. Naku po. Okay. Sumisenyas na kagad sa ganito kaaga. Ang pagkaway-kaway ni Lalaine, Vivian. Dumako naman tayo dyan sa studio para sa mga pinakamaiinit na balita ihahatid sa atin ni Zarina Lozuegro. Zarina, magandang umaga. Good morning!
Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Paggunita ng undas sa bansa naging mapayapa sa kabuuan. Full alert ng kapulisan nakataas pa rin ngayong araw. Exodus ng mga motoristang nag-uuwian pabalik ng Metro Manila nagsisimula na. Mabigat na trapiko asahan din ngayong araw. Sitwasyon ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada ng Metro Manila. Alamin live. Pangulong Aquino dumalaw sa puntod ng kanyang mga magulang. Pinoy bumisita rin sa labi ni dating Senador Juan Clavier. Pinoy Tasty at Pandesal asahang bababa anumang araw ngayong buwan ng Nobyembre. Mga kababayan nating yumao inalala rin sa pamamagitan ng social media. At kauna-una Halloween party sa lungsod ng Valenzuela dinumog ng publiko. Siksik ang mga balita kaya tutok lang sa inyong pambansang balitaan. Ito ang Radyo Vision. Yes, maraming salamat kay Francis at Vivian. Magandang umaga bansang Pilipinas. Ngayon po ay 3 ng Nobyembre sa taong 2014. Narito na po mga balitang nakalap ng media ng bayan. Una sa ating mga balita kasabay ng paggunita ng undas, binisita ni Pangulong Aquino ang puntod ng namayapang magulang na sina dating Senador Benigno Aquino at si dating Presidenteng Cory Aquino sa Manila Memorial Park. Kasamang dumalaw ng Pangulo ang kanyang mga kapatid na sina Bolsy Cruz, VLD at ang bunsong kapatid na si Chris Aquino. Nagdasal ang mag-anak ng maikling rosaryo. Matapos nito ay nakisalamuha ang Pangulo sa mga tao na tumungo din sa naturang sementeryo. Binisita rin ni Pinoy ang puntod ng kanyang lolo at lola sa ina na malapit sa lugar. Mag-aalauna na po ng hapon nang umalis ang pamilya Aquino sa sementeryo. Sa ibang balita, tiniyak naman ni Department of Social Welfare and Development Secretary Dinky Soliman na patuloy ang ayuda ay pinapamahagi sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Ayon po sa kalihim, maabot na sa 1.2 million pesos ang naipaabot ng ahensya sa pamagitan ng pagkain, serbisyo at mga proyekto. Sa tala ng ahensya, umabot na po sa 575 million pesos ang halaga na ipamahagi pa lamang sa pagkain. Sigurado naman pong gaganahan na tayo o kayo sa inyong almusal dahil naasahang bababa na ang presyo ng Pinoy Tasty at Pandesal sa mga susunod na araw. Ayon po sa Philippine Baking Industry, 50 sentimo ang tapyas sa Pinoy Tasty, samantalang 25 sentimos naman sa kada supot ng Pandesal. Ibig sabihin, magiging mahigit 36 na ang Pinoy Tasty habang 22 at 20 sentimo naman ang sa Pandesal. Gusto dumano ito ng pagbaba ng presyo sa kada sako ng harina sa merkado. Samantala, nagbabala naman po ang Department of Environment and Natural Resources laban sa kumakalat na peking Environmental Clearance Certificates o ECC. Natagpuan na ahensya na ginagamit ang peking clearance upang magsagawa ng pagmimina sa mga lugar ng mga kababayan nating katutubo. Partikular na pong tinukoy dito ang DENR, ang umano'y ECC na na-issue sa Balabag Indigenous Peoples Binahang Bayan Producers Cooperative. Para sana po ito sa 25,000 ektaryang open pit pine sa Zamboanga del Sur. Maring itinanggi ng Mines and Geosciences Bureau na nag-issue ito ng naturang clearance at pinagdiinan din po ng DNR na wala ito sa kanilang records at sinabing na forged lang ang lagda sa naturang dokumento. Tiyak na mapapakunot naman po ang noon ng mga kababayan nating motorista dahil matapos ang sunod-sunod na rollback sa presyo ng gasolina sa nakalipas na buwan, ay nagbabadya namang tumaas ito sa susunod na linggo. Napag-alam ang aabot sa 10 hanggang 30 sentimos ang taas presyo sa kada litro ng diesel at gasolina. Inaasahan namang maglalaro sa 20 hanggang 40 sentimos ang itataas sa presyo sa kerosene. At yan po muna mga maiinit na balita hanggang sa mga oras na ito. Balik na tayo kay Francis at Vivian sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Zarina Lusuegro. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. 9 minutos at 42 segundos makalipas ang alas 6. Pero bigyan puwang muna natin na Vivian itong ilang mga mensahe sa atin. Ano? Natutuwa naman ako doon sa isang listener and viewer natin mula sa Davao. Akalain mong kaya lang siya nanonood para maging masaya siya for the day dahil ikaw ang inaabangan niya. Yung kagandahan mo raw ang nagbibigay ng kasiyahan sa kanya. Sa akin, nalulungkot siya. Naku po, Diyos ko talaga naman. O pag-aabutin ka ng swerte. Ano po ba ang hotline ninyo para magsumbong
sa mga tiwali. Ayan, okay. Vivian, ang ating Yes, hotline. ulitin natin, 0922-358-2679. Maaari po ninyong i-text ang inyong mga sumbong, komento, o kung may katanungan po kayo sa ating featured guest maya-maya lang. At huwag niyong kalilimutan lang ang inyong mga pangalan at addresses. Ano? Please lang. One sure way to start the day is to start by cleansing our hearts and minds. No bitterness, no hatred, no anger, no fear. Enjoy a heart and mind that never hardens. A temper that never rises, a touch that never hurts, and a love that never dies. God is good all the time. Good morning po, Ate Vivian and Kuya Francis. Junjun Kalong po ng Barangay Rawis, Vilmas Kitchen, Calbayog City. Konektado ka. Okay, good day, Miss Vivian, Kuya Francis. Dito nga sa amin, hindi ko makuha channel nyo. Naka-dream cable kami. Clean po ito ng Albay. Gusto ko sana kayong makita, lalo na si Vivian. Sa'yo na naman. Okay, good day po sa inyong dalawa mga artistang tagapagbalita. Lagi kami nanonood sa Radio Vision. Pansin ko lang habang tumatagal, nagiging hawig ni Ka Francis, ang idol kong si Aldin Richards. Wow. Idol ka namin, Ka Francis. Bilinda po ito ng Barangay Hamurawan, Calbayog City. Walang please walang tututol. Walang tututol. Meron din akong may uma-idol din. Okay, sa'yo dyan. Oy, para dun sa texter natin na hindi raw tayo nakikita sa television, pwede kayong bumisita sa ating website. Ayun, sa okay. www.ptv.ph para mapanood ninyo ang live streaming ng Radyo Vision. Samantala, ito namang mga nag-text sa akin, bigyan daan natin. Good morning po, Miss Vivian and Sir Francis. Greet ko lang po ang Flores family dito sa Ipil, Zamboanga. Good morning po sa inyo, Madam Sir. God bless sa inyong napakagandang programa from Kalinga, Tabuk. Muchas gracias. Yes. Okay. At good AM ka, Francis at Vivian. Nanonood po kami now dito. Pakibati po ang Lansang at Sipat family ng General Trias, Cavite. Maraming salamat po sa inyong panonood. Okay. At sa oras na ito, Vivian, at pararaanin na natin ang unang bulusok ng ating Provincial Roundup. Yes, unahin na natin. Bayan Patrol Report. Unahin na natin ang Batanes. Nariyan ang ating kasamang si SP Argonza. SP, maganda umaga. Konektado ka. Isang maulan na Lunes ng umaga mula sa Batanes. Sa kauna-unahang pagkakataon dito sa Batanes, gaganapin ang State Colleges and Universities Athletic Association o ISCWA Regional Olympics 2014 sa unang linggo ng Disyembre. Ang ISCWA ay taunang ginaganap na sinasalihan ng 6 na delegasyon mula sa Region 2 kung saan kasama ang Batanes State College. Ayon sa presidente ng Batanes State College na si Dr. Edwin Macabalug, nakahanda na ang Batanes State College sa pagdating ng iba't ibang delegasyon dito sa Batanes kung saan mahigit 1,000 katao ang inaasahang darating dito. Sa nabanggit na Regional Olympic ng iba't ibang kolehiyo at universidad sa Region 2, lahat halos ng iba't ibang laro sa sports ang paglalabanan ng 6 na delegasyon. Ang pangyayaring ito na bubuksan sa ika-3 ng Disyembre ay isang patunay na kaya na ng Batanes na mag-host ng mga ganitong event at isang paraan din na maipakita sa ibang mga probinsya kung ano ang meron at kakayahan ng Batanes, lalo na sa pag-aasikaso ng mga dumadalaw dito. Para sa Radyo Vision, SP Argonza ng DWBT Batanes, Media ng Bayan. Maraming salamat, SP Argonza. Puntahan naman natin ang ating radyo ng Bayan Iloilo with Paul Tarosa. Paul, maayong aga sa imo, konektado ka. Kasamang Francis at kasamang Vivian, magandang umaga sa inyo at sa lahat ng tagapakinig at nanonood ng Radio Vision. Gaganapin sa 82nd Infantry Battalion sa Bayan ng Megao, Iloilo ang Shoot for the Environment Part 2 na inisyatibo ng 3rd Infantry Division, Philippine Army. Ayon kay Major Ray Chongson, spokesperson ng 3rd Infantry Division, Philippine Army, isa itong aktibidad ng militar para ma-mitigate ang epekto ng climate change kagaya ng baha na naranasan ng mga Ilonggo nang humagupit si Super Typhoon Yolanda nakarang Nobyembre 8, 2013. Sa unang Shoot for the Environment, nakatanim ng mahigit 5,000 seedlings ang militar sa pamamagitan ng mga sumali sa Shoot Fest. Ito ay tinanim sa Bayan ng Megao at Kalinog sa Iloilo, Murcia sa Negros Occidental at 3rd Infantry Division Headquarters sa Hamindan, Capiz.
Target ng 3rd Infantry Division na makatanim ng 10,000 seedlings bawat taon para makatulong sa kalikasan. Para sa Radyo Vision, ito po si Paul Tarosa ng DYLL Radyo ng Bayan, Iloilo, Media ng Bayan. Thank you very much, Paul Tarosa. Dumako naman tayo sa Butuan. Nariyan ang ating kasamang si Malu Apego. Malu, maganda umaga. Konektado ka. Vivian, pangkalahatan naging mapayapa ang pagdiwang ng pista ng mga batay at Todos Los Santos sa buong Caraga Region at lungsod ng Butuan. Itong ibunyag ni Lieutenant Colonel Ronaldo Baiting, Hepe ng Information Division ng Police Regional Office 13 at ni Colonel Nerio Bermudo ng Butuan City Police Office. Sa panayam sa radyo, sinabi ni Baiting na hanggang sa alas 5 ng hapon kahapon, no significant incident na may kinalaman sa undas ang naitala. Bagamat anya, may mga insidente na walang kinalaman sa pagdiriwang ang naganap tulad ng isang bypass operation sa Bayugan City, Agusan del Sur, traffic accident sa lungsod ng Butuan, shooting incident sa Barubo at engkwentro ng NPA at mga sundalo. Ani ni Baiting, may tuturing lamang na may kinalaman sa pagdiriwang ng undas sa mga insidente kung ito ay naganap sa loob o sa palibot ng sementeryo. Sinabi naman ni City Police Director Nerio Bermudo na generally peaceful ang pagdiriwang dito sa lungsod ng Butuan. Napag-alaman din ng full alert status ng kapulisan ay magtatapos lamang hanggang sa makakauwi na ang katapusang tao mula sa mga sementeryo. Para sa Radyo Vision mula dito sa DXTN Radyo ng Bayan, Butuan, ito si Malu Pizarro Apego, Media ng Bayan. Maraming salamat, Malu Apego. 17 minuto, 7 segundo na makalipas ang alas 6. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa unang bahagda ng ating Monday edition. Yes, Vivian? Yes, alamin na natin ang pinakahuling lagay ng trapiko mula sa ating kasamang si Julius Desambron. Julius, magandang umaga. Maraming salamat, Vivian. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Metro Manila. Atin na pong silipin ang pinakahuling lagay ng mga pangunahing kalsada sa Metro Manila sa tulong po ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po natin ang bahagi po ng EDSA Balintawak, lungsod po ng Quezon. Sa mga oras pong ito ay magiging mabigat na po ang mararanasan ninyong sitwasyon ng trapiko sa bahagi ng southbound lane. Yan po yung mga sasakyan galing po ng Bonifacio Monument, lungsod ng Caloocan, at patungo po kayo ng ere ng Balintawak at ng Muñoz, maging po ng North Avenue. Nagsisikip na po ang daloy ng mga sasakyan, lalo na po yung mga galing po ng lungsod ng Maynila, partikular na po dyan sa may bahagi po ng Kamatsile at ng Manila City Hall. At papasok naman kayo dito sa may area nga po ng upakyat kayo ng Balintawak sa mga oras na ito. Mananatili namang maluwag itong mga sasakyan patungo naman ng lungsod ng Caloocan at gayon din po itong papasok ng North Luzon Expressway. Lipat tayo ngayon sa may bahagi ng EDSA Pitwa Zone, lungsod ng Quezon. Sa mga oras na ito, habang tayo'y sumasayang papawid sa bahagi po ng southbound lane, ay nagsisikip na po ang daloy ng mga sasakyan. Yan po yung mga patungo ng lungsod ng Makati, Pasay at ng Parañaque. Mananatili naman pong maluwag ang daloy ng sasakyan sa gawing northbound lane at pati po yung service road natin papasok naman ng Araneta Center sa Cubao. Diyan pa rin po yan sa lungsod ng Quezon. Lipat tayo ngayon sa may area ng Magallanes Skyway sa mga motorista natin na magtutungo po sa may bahagi po ng South Luzon Expressway at nakaraan po sa may area po ng Magallanes Interchange. Mananatili pong maluwag at wala naman kayong aasahan na mabigat na sitwasyon ng trapiko. Ngayon pong pasado alas 6 ng umaga, gayon din po ito po mga sasakyan natin patungo sa may area ng southbound o yung sa may end station ng MRT at ng Ninoy Aquino International Airport. Mananatili din pong maluwag at passable sa mga kababayan natin ito pong northbound pabalik po ng Orense, Guadalupe at ng White Plains, Connecticut sa mga oras na ito. Panghuli na lamang po ito pong C5 Green Meadows, yung mga sasakyang nakahimpil po sa may gawing northbound lane sa mga oras pong ito. Ayan po yung mga pakaliwa po ng Green Meadows. Magiging passable at green and going naman itong southbound lane natin sa may area po ng C5. Yan po yung patungo ng C5, Tendesitas at ng Market. At magiging green and going din po ito mga pabalik ng Tandansora at iba pang bahagi ng lungsod ng Quezon, partikular na sa University of the Philippines.
Sa ating mga motorista, lalo na po yung mga humahabol pa sa pagpunta sa mga sementeryo sa Kamaynilaan, sa akin pong pagtutok sa Manila North Cemetery ng halos sa 1 linggo at kahapon po sa may area po ng Himlayang Pilipino, asahan nyo pa rin po ang mabigat na sitwasyon ng trapiko sa paligid po ng nasabing mga sementeryo, lalo na po kahapon na talagang nagbigat po ang sitwasyon ng trapiko sa may bahagi po ng Tandansora at ng Visayas Avenue kung saan nga po hindi na nga makapasok yung ibang mga sasakyan at maging po tayo talagang naglakad na patungo po sa loob ng sementeryo. Gayon din po ito pong sa may bahagi ng Manila North Cemetery at syempre ang problema po ng ating mga kababayan, ang problema pa rin po syempre ang pinag-uusapan ngayon ay yung sandamakmak na basura na makikita o yung matatagpuan nga po sa nasabing mga sementeryo. Kahit patuloy po ang paalala ng Eco Waste Coalition na sa mga susunod bang po mga okasyon, abay wag naman po nating gawing tapunan o tambakan ng basura itong mga sementeryo natin at pairalin din po ang pagrespeto kasabay ng pagrespeto natin sa araw ng mga yumao nating mga kamag-anak. Ngayon pong araw po na Lunes, 1 and 2 ang ating number coding. Iwas po lamang kayo sa lungsod ng Las Piñas at ng Makati dahil whole day silang nagpapatupad ang number coding scheme. At syempre, mula po alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang ating number coding scheme. At yan ang latest sa ating Silip Kalsada dito sa Radyo Vision. Tutok lang po at marami pa mga balita ang aming ihahatid. Balik muna tayo kina Vivian at Ka Francis. Maraming salamat, Julius Desamboron. Samantala mga kaibigan, alamin natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw mula sa ating kasamang si April Enerio live mula sa Pag-asa DOST. April, magandang umaga. Magandang umaga, Vivian. Sa ating balita, lumakas pa si Bagyong Paeng habang nananalasa sa Philippine Sea. Alas 4 ng madaling araw na mataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,135 kilometers silangan po yan ng Tuguegarao City. Taglay nito ngayon ang lakas ng hangin na 205 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbuksong umaabot naman ng 240 kilometers per hour. Patuloy ang pagkilos nito pa north-northeast sa bilis na 13 kilometro kada oras. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Jory Lois, napakalayo nito upang direktang makaapekto sa ating bansa kaya walang nakataas na public storm warning signal. Kung magpapatuloy ito ng current speed and direction, inaasahan bukas ng hapon o gabi ay nakalabas na ito ng ating area of responsibility. Samantala sa lagay ng panahon sa mga susunod na oras, ang Eastern Visayas at Mindanao ay makakaranas ng rainy weather condition due to the outer bands of the storm or the typhoon. At dito naman sa Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos regions, makakaranas ng isolated light rains na dulot naman ng umiiral na northeast monsoon. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng fair weather condition maliban lamang sa isolated thunderstorms. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Para sa Radyo Vision, ako si April Enerio, Media ng Bayan. Maraming salamat, April Enerio. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. 23 minutos. 33 segundos na makalipas ang alas 6 at mga kaibigan, kayo pong lahat ay inaanyayahan namin. Huwag po kayong bibitiw sapagkat ang ating pong featured agency ang pinakaabangan ninyo. Narito na rin po ang ating featured guest na kung saan ang inyong pong mga ordinaryong katalungan at mga ikangay malilikot sa inyong kaisipan. Masasagot po yan mamaya. Napapanahong usapin ito sa mga binabantayan nating mga pangyayari sa kapaligiran ng ating bansa, Vivian. Yes, para po sa mga may katanungan sa FIVOX, maaari po ninyong i-text ang inyong mga katanungan sa 0922-358-2679. Ayan. At ang ating panauhin, walang iba. Walang iba, kundi ang ating pong butihing direktor, Renato Solidum. Ayan. Mamaya po yan. At hindi pa lang, wala pa rin yung kape hanggang ngayon. Ano ba kayo dyan? Yung coffee and sandwich, nako, talaga namang ang aga-aga ng ating panauhin. Anyway, mga kaibigan, just sit tight, lend me your ears. At kami na po ang bahala dito ni Vivian. Matihatid namin sa inyo ang mga bagay na gusto po ninyong malaman. Samantala, bago sa pagbulusok ng ikalawang roundup natin, paalala muna mula sa inyong himpilan.
tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. At kapiling na natin sa ating linya ng komunikasyon ang ating segmentong Abogado ng Bayan. Abogado ng Bayan. Kasama si Attorney Persida Rueda Acosta ng Public Attorney's Office. Abogado ng Bayan. Abogado ng Bayan, kasama natin Madam Persida Rueda Acosta ng Public Attorney's Office. Madam Persida, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng ating mga kababayan. Madam Persida, ang nais pong madinig din ng marami nating mga kababayan, lalo na sa mga nasa academe. Kamusta na raw po ba ang sitwasyon ngayon ni Private First Class Cudia na kung saan ay hindi pa nadidesisyonan kung siya po talagang na-drop na, ano ba, dishonorable discharge po ba, o ano na ang sitwasyon niya para sa kapakanan na rin ng mga nagmimithi rin na pumasok sa Philippine Military Academy? May mga araw na nawawalan ho siya ng pag-asa, pero kagaya ng sinasabi po natin sa iba nating natulungan na at nagtagumpay sa pakikilaban para sa katarungan, ay wag po siyang mawalan ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay may awa, maaring ang ating Korte Suprema ay magkaroon din po ng awat sabag sa kanya, maibigay sa kanya yung nararapat. Sapagkat gusto man po niyang mag-enroll sa mga law schools, di ho siya maka-enroll dahil wala ho siyang diploma. Yung transcript niya ay may kulatilya na indefinite leave. So yun po yun, wala siyang honorable dismissal. So para po bang siya ay pinatay na ang kanyang kinabukasan, samantalang nasusulat sa konstitusyon, sabi doon, no persons shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Sabi ko sa kanya, may findings naman ng CHR na ikaw ay dapat mapagraduate. So baka naman sa pamamagitan ng ating Korte Suprema ay ang Diyos ay may habag na maibigay sa iyo. So kahapon lang ay nakausap natin siya, yun po yung aking ipinayo sa kanya. At sa lahat po ng sumusubaybay, huwag po kayong mawalan din ng pag-asa sapagkat habang may umaga, habang may buhay, may lakas, ay may pag-asa. Opo. Well, Madam Persida, yung pag-asa po ay hindi natin inaalis sapagkat yan likas na sa bawat isa sa atin, na talagang we are looking forward for hope. Pero siyempre po sa isang katulad ni Cudia na hanggang ngayon nagpapawindang-windang pa sa himpapawid ang kanyang kapalaran, siyempre meron din naman limitasyon ang bawat isa. Maaari pong siguro matagalan pa niya, pero hindi po siguro nararapat nang ibigay na kung dapat ibigay kung anong nararapat para sa kanya, Madam Persida. Tama po kayo. Nagbalik sa aking alaala noong 2004 na sa inyo ko nadinig yung windang-windang na kapalaran ni Roberto Lara at Roderick Licayan sa death penalty na sila sana ay bibitayin noong January 30, 2004. Pero dahil doon sa pag-asa po na pinag-usapan natin, isinahimpapawid nyo at nakarating sa kabundukan, kagubatan, dalampasigan, sa lahat, sa bukid, ang inyong ating mga tinig na ipanalangin natin po sa Panginoon ang kanyang kapalaran at ang Diyos lamang po talaga ang tanging pag-asa ni Cadet Cudia sa pamamagitan po ng ating Korte Suprema. Kung nagmo-monitor sana ang ating mga maestrado at kayo din ang kanilang spokesperson, sana po bilisan na ang issue na ito sapagkat nag-i-inquire na rin po sa school, pero yung mga requirements talagang gusto man niyang magbago na ng landas at tahakin ang pagiging isang manananggol pambayan o public attorney, paano siya magiging abogado kung hindi siya makaka-enroll sa isang law school na maaari siyang makapasa sa bar examination. Yes. So, yun po yun. Ipanalangin po natin at maging si Vivian, nandiyan ba? Andito po si Vivian. Manawagan po tayo ng panalangin at salamat din po kay Father Robert Reyes sa pagbibigay din ng guidance sa kanya. Opo, at sa iba pang mga religious groups na tumusubaybay. Sabi ko nga, mag-Bible study siya para lalo siyang mapalapit sa Panginoon. Yes, Attorney Persida, isang katanungan lamang po. Kamusta na po itong estado ng ikalawang apela ni Cudia sa Korte Suprema? Actually, ito lang po yung petition. Una, may nagpetisyon si Attorney Bertini Cosing bilang taxpayer at bilang abogado ng kanyang tatay. Pero kaampaw po ay nag-intervention at ang aming pong kliyente, ang kanyang ina, na dati rin pong enlisted woman ng ating AFP,
At yun nga po, nag-grant po ng Supreme Court ang ating petition intervention doon sa Mandamus para mapag-graduate po siya. At yun nga po, pinasubmit na po namin for resolution sa ating Korte Suprema at inadapt na natin as memorandum lahat ng pleadings, resolutions ng CHR na amin pong isinumite. Okay. So, Madam Persida, sama-sama po tayo, magkapit kamay tayo at manalangin na sana'y makamta na ni Cadet Cudia ang hinahangad niyang katarungan at nang mapanatag na ang kanyang kalooban sa ng kanyang mga mahal sa buhay. At gayon din naman ang ating mga kapwa mag-aaral. Thank you very much, Madam. Salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay Radyo ng Bayan. Okay, mga kaibigan, Madam Persida Rueda Acosta ng Public Attorney's Office sa bahagi ng ating Abogado ng Bayan, Abogado ng Bayan, kasama si Attorney Persida Rueda Acosta ng Public Attorney's Office. Abogado ng Bayan. Okay, mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo at binabagtas na natin ang ikalawang bahagdan ng ating pong Monday edition ng Radyo Vision sa Media ng Bayan sa oras na 33 minutos 23 segundos makalipas ang alas 6 at ihahabol ko lang ito bago sa ikalawang bulusok ng ating Provincial Roundup. Ito'y talagang naantigan damdamin ko dito, Vivian. Sige, wala lang tututol, walang kokontra. Pabayaan nyo lang ako. No, please, nakikiusap ako. Tito Francis, Tita Vivian, ako po si Chloe Andrea Domingo. 7 years old po ako. Idol ko po kayo sa personal. Ngayong nakita po kayo sa television, ang galing mo talaga, idol. Konektado ka. Taga Cebu Street, balik-balik, Sampaloc, Manila. Kasama na, wag ka munang sabi ko, wag kang kokontra. Kasama ang buong Domingo family at sa lahat ng mga listeners natin. Ito ang unang tumutol, ewan ko nga ba. Pati naman tuloy si Direktor, ano na sana, may kakampi na ako eh. Kung hindi lang dito kay Lalaine, ay naku po. Very inspiring. Very inspiring. 7-year-old na bata, nanonood sa atin, nakikinig sa atin. Oo, ako naman batiin ko lang to. Yung mga nagpapabate, si Fe Marie Culpable ng Barangay Balabagon. Happy birthday po sa inyo. At happy birthday din kay Miss Llorente o principal ng Llorente Central Elementary School. 65th birthday po niya. Happy birthday Sir Rodrigo Gunda from someone sa Llorente, Eastern Samar. Maraming salamat po and happy birthday, sir. Okay. At puntahan na natin ikalawang bulusok ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report. Radyo ng Bayan, Zamboanga with Elsie Molina. Elsie, magandang umaga, buenos dias, konektado ka. Yes, buenos dias, Pilipinas. Payapang ginumita ng lungsod ng Zamboanga ang araw ng Undas. Ito ang pahayag ni City Police Director, Senior Superintendent Angelito Casimiro. Naisutupad ang Executive Order 81 ng Alkalde ng Lungsod, Isabel Climaco, sa tulong na rin ng ilang sektor, lalong-lalo na ang Barangay Tanod ng iba't ibang barangay at ang augmentation ng Task Force Zamboanga sa mga pulis na nakadestino sa iba't ibang sementeryo. Mangilan-ngilan din ang nakuhanan ng matutulis na bagay gaya ng bolo at kutsilyo at backpack na ipinagbabawal na kung saan sinasabing nakalimutan o hindi nila alam ang executive order na ipinatupad ng lungsod. Samantala kahapon pa punong-puno na ang mga bus, Paroot Parine dito sa lungsod dahil sa tapos na ang semestral break at umpisa na ang klase ngayong araw. Hindi pa rin ibinaba ang level of alertness ng otoridad sa lungsod at ito umano ay patuloy hanggang sa nalalapit na Kapaskuhan. Ayon kay Casimiro, patuloy ang pagbabanta na tatanggap ng lungsod mula sa mga masasamang elemento at ito ay pinaghandaan nila. Mula dito sa lungsod ng Zamboanga para sa Radyo Vision, Elsie Molina, Media ng Bayan. Muchas gracias, Elsie. Samantala, dumako naman tayo sa Baguio. Nariyan ang ating kasamang si Andre Amadeo. Andre, magandang umaga. Konektado ka. Maraming salamat, Vivian. Magandang umaga po. Hinahangad ni Baguio Congressman Nicasio Liping Jr. na mapagtibay pa ang Alternative Dispute Resolution Act of 2014 sa pamamagitan ng epesyente at maluwag na pamamaraan sa pagkiling sa probation ng mga offenders.
Sa paliwanag ng kongresista, sa pamamagitan ng naturang hakbang, maaring makatulong ito sa pagbabawas sa bilang ng mga kasong pinangangasiwan ng lahat ng korte sa bansa. Anya kung gagawing mas kaaya-ayang alternatibo ang probation sa napakamahal na litigasyon ng mga kasong gumugugol pa ng ilang taon, maaring maging opsyon ng mga litigants na resolbahin ang kanilang hindi pagkakaunawan sa labas ng korte kung may sasabatas ang naturang panukala. Kamakailan ay pumasa na sa ikatlong pagbasa ng mababang kapulungan ng panukala ni Aliping habang inantabayanan ang magiging bersyon ng Senado bago mapag-usapan sa Bicameral Conference Committee. Ang panukalang batas ay naglalayong mabawasan ang ipinapataw na multa sa guilty party sa hanggang 2 baitang sa mga criminal cases kung saan naresolba na ang aspetong sibil nito sa pamagitan ng anumang alternative dispute resolutions. Para sa Radyo Vision, Andre Amadeo ng Baguio City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Andre Amadeo. Mula Baguio, puntahan natin ang ating Radyo ng Bayan Tayug with Grace Acquar. Grace, naimbaga bigat kakabsat, konektado ka. Yes, naimbag na bigat, kakabsat, ipinagkaloob ng Department of Labor and Employment ng National Best Peso Award sa probinsya ng Pangasinan sa ilalim ng First Class Province Category sa nakalipas na 40th National Peso Congress sa General Santos City. Ang parangal ay bilang pagkilala sa kahangahangang performance ng pamahalaang palalawigan ng Pangasinan. Ito ang ikalawang magkasunod na award na natanggap ng Pangasinan bilang Best Peso sa national level kung saan ang unang award ay tinanggap noong nakalipas na taon. Ayon kay Peso Manager Alex Ferrer, ang lalawigan ng Pangasinan ay tinalo ang 7 iba pang first-class province gaya ng probinsya ng Tarlac, Rizal, Albay, Iloilo, Cebu, Davao del Norte at Agusan del Sur. Ayon kay Ferrer, sila ay inassess base sa naging accomplishment ng Peso kailang layunin sa pagtulong sa mga job seeker, nagsilbi bilang labor market information, job referral and placement, manpower pooling at pagbibigay ng recruitment schedule at iba pang programa na nakapagdulot ng benepisyo, particular sa mga local workers at OFWs. Kung sakaling masungkit ulit ng Pangasinan ang titulo, sa susunod na taon ay may tataas ang lalawigan ng Pangasinan bilang Best Peso Hall of Fame. Para sa Radyo Vision, ito si Grace Acquar, DWRS, Radyo ng Bayan Tayug, Media ng Bayan. Kastamet, Grace Acquar, Radyo ng Bayan Tayug. Samantala, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. 39 minutos na, 49 segundos. Makalipas ang alas 6. Nais ko lang sanang iwanan itong tanong na ito bago natin bigyan daan ang ilang paalala para sa ating featured agency for today, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Nais ko lang itanong ito, iwanan natin ito. Ito tanong rin ng marami nating mga kababayan. Sapat-sapat na ba ang ating mga dalubhasa para bantayan ang lahat ng bulkan dito sa ating bansa? Okay, paalala muna mula sa inyong himpilan. Tuloy-tuloy na tayo, Vivian. Do the honor at introduce mo na yung ating special guest at the featured agency for today. Mga kaibigan, sa punto pong ito ay makakapanayam natin ang Director ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, si Director Renato Solidum Jr. Magandang umaga po, sir. Good morning, sir. Magandang umaga po sa inyo, Francis and Vivian, at sa lahat po ninyong taga-subaybay, taga-panood. Well, kami po ay natutuwa, nagpapasalamat sapagkat sa kabila ng iyong abalang mga oras ay napagbigyan nyo ang ating Radio Vision, sir. Gladly. Okay. Yes. Doon po sa iniwanan naming tanong kanina bago tayo nagbigay daan sa ilang mga paalala, sapat-sapat po ba ang ating mga dalubhasa para bantayan ang lahat ng ating mga bulkan dito sa bansa at yung mga kaganapan? Kung titingnan natin ang trabaho ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ay hindi lamang pagbabantay ng bulkan, pati na rin paglindol, tsunami, at pati na rin mga earthquake-related landslides, pagmamapa ng mga panganib at risgo nito at pagbibigay ng mga materyales, pagde-develop ng mga materials para mas maging maintindihan ng ating mga kababayan at makapaghanda sila sa mga iba't ibang panganib. At kung titingnan natin,
nagbi-build up kami ng technology, hindi kami ganun karami. We're like, maximum, pwede kaming 230 people all over the Philippines. Okay. Pero, syempre kung sabay-sabay magkaroon ng aktibidad ang mga volcano, pinaprioritize namin ang mga bulkan na dapat mas maraming tao at kung anong mga bulkan ang kokonte kasi hindi naman sila pare-pareho. Ang siguro, dapat lang maintindihan, although may sapat na bilang, yung expertise ng mga tao ang kinakailangan. At hindi naman yan nakukuha sa university, nakukuha yan sa pagbababad sa opisina, sa mga bulkan, sa iba't ibang lugar. At ito ay yung kailangan naming i-build up kasi siyempre, habang tumatanda yung iba, nagre-retire, yung iba naman kailangang i-develop. Okay. Now, follow-up ko lang po dyan sa kahandaan ng ating PBOX. Ano po? Ito pong ano po bang mga senyales itong ipinakikita ng madalasang mga nagaganap na mga pagyanig sa iba't ibang dako ng ating kapuluan at yung mga ikangay pagiging aktibo ng, hindi naman aktibo, kundi parang kumikilos na mga active volcano natin, sir? Ang mga paglindol at pagpaparamdam ng mga bulkan, ang tawag ko nga ay mga misbehaving volcanoes, ay ito ay normal na mga pangyayari. Kung ikukumpara natin ang kasalukuyang sitwasyon kaysa nung unang panahon, baka wala pang tao, mas madalas lumindol at mas maraming pagsabog ng bulkan. At may mga taon, even lately, na 3 bulkan ay nagkakaroon ng eruption in 1 year. Like in 2006, Mayon, Bulusan, Calaon. Yung paglindol, normal lang yan. Ang ayaw natin, yung malalakas. Kasi yun yung nakakadali ng mga bahay at gusali. Yun ang idinadalangin natin, Pirmi, araw-araw, Director Solido. At bago ko isalin kay Vivian ang mikropono, ito ay para sa kabatiran at kamalayan ng ating sambayanan. Nakaka-apekto po ba itong climate change sa sitwasyon ng ating mga bulkan at ng mga paglilindol? Dito po sa ating bansa, wala pong epekto ang pagbabago ng klima. Salamat. Pag-init o paglamig, no? Whether global warming or global cooling. Wala po. Siguro sa ibang lugar kung saan merong yellow or ice o may glacier, kapag natunaw po kasi yung glacier na dati-rati ay dinadaganan niya ang isang lupa, pag matutunaw yan na atras, magre-rebound yung lupa, pwede magkaroon ng maliliit na earthquake. Kung ang ice cap naman ay nasa bulkan, yung nakatakip ang yelo doon, kung natunaw to, magiging lesser pressure. Yung pinakatuktok, minsan pwede magkaroon ng mga eruption. Pero sa ngayon, hindi pa natin nakikita ito, pero definitely dito sa ating bansa ay walang epekto. Okay. Naku, salamat sa Diyos. Vivian? Yes, Director Solidum. So, bali nito pong nakaraang dekada, nasabi po ninyo na mas dumadalas. Can we expect po na mas dadalas pa ito sa mga susunod na panahon, yung mga earthquakes, yung sabay-sabay na pagputok ng mga bulkan? Well, off and on naman, minsan mas maraming malalakas na earthquake, minsan hindi. Kasi for example, this 2000 to 2010, hindi masyado na malalaking earthquake sa atin. Pero yung 2012 and 13, may dalawang sunod-sunod, no? Off and on naman yan, irregular yan. At ang kailangan lang nating tandaan, dapat paghandaan ang malalakas na paglindol at syempre pagsabog ng mga bulkan na aktibo at minsan yung lindol pwede magdulot ng tsunami. Yun din ay kailangang paghandaan. So, parang ang motto dapat ay always be prepared. Yes. Sir, speaking of being prepared, ito pong inyong linya ng trabaho, talagang kailangan po ng modernong teknolohiya. Kamusta naman po ang equipment na ginagamit ng PHIVOLC sa ngayon? Well, pagdating sa lindol, yung ating mga instrumento ay top of the line at hindi natin tinitigilan yung pagpapadami ng earthquake monitoring stations. Sa kasalukuyan, 73 na ang ating earthquake monitoring stations at mahigit po more than 50% ay via satellite. Magmula doon sa lugar kung saan namin nilagay yung sensor, via satellite, makukuha natin sa main office dito sa Quezon City. No? At ito ay walang taong nagbabantay. Ganon din sa mga bulkan. Sa mga bulkan, marami pong instrumento sa dalisdis or slopes. Makukuha ng mga observers natin, volcanologists sa observatory. At ito ibabato din directly ng computer via satellite dito sa main office. Kaya nga pwede po tayong mag-monitor ng piling volcano, tulad po ng ito, Mayon Volcano. Makikita ko kung anong nangyayari sa Mayon Volcano. Pati yung paglindol. No? At ito po ay
tulong-tulong na rin sa aming talagang plano, may strategic plan kami. Siyempre, malaki din ang tulong ng Government of Japan sa pag-improve ng ating instrumento. Pero siyempre, ang ating national government ay hindi tumitigil sa pagbibigay sa amin ng tulong. Ang aming namang style ay hindi malakihang proyekto, but every year we improve on what we have. So, in other words, sir, pwede nyo nang i-monitor from your cell phones po itong mga lagay ng bulkan and earthquake, yes. Earthquakes, yes. Yung sa earthquake, hindi pa real time. Pwede namin gawin yon, kaya lang mas malaki ang data doon sa earthquake. Pero sa volcano like Taal, Mayon, Bulusan, pwede kong itap yung isang site namin na kahit nandito ako sa Pilipinas na wala sa office or sa ibang bansa, pwede kong i-monitor yung mga volcanoes. At dahil po sa ganyang technology, mas marami ang tumitingin sa mga aktibong volcano natin. Both within FIVOX, pati rin yung partner organizations natin. Okay. Yes, Vivian. Ihabol ko lang to, baka makalimutan ko, no? Alam po natin na katulad sa Mayon, meron tayong Linion Hills Observatory. Yes. At sa Taal, ganun din. At sa Bulusan, meron din. Yung po bang ang pinakamalaking problema natin dito, yung pong pagpapadaloy ng tamang informasyon sa sitwasyong eksakto ng bulkan. Ano po? Hahayaan ba natin o pinapayagan na lang ba ng ating FIVOX na yung pong iba hindi makapag-uulat ng accurate situation? Hindi po ba sila humihingi sa inyong tanggapan ng eksaktong sitwasyon o katatayuan ng bulkan bago nila ilabas sapagkat pagbigay kalituhan yan sa marami nating mga kababayan, Director Solido? Napaka-importante yung katanungan nyo. Lahat po ng information pwede po makuha sa amin. Yun. Sa aming website, naglagay din kami ng aming disaster information portal. At lahat ng sa volcano, pwede nilang tingnan yon. At daily ay nagpapalabas tayo ng sitwasyon ng mga active na volcano o yung may abnormality. Yes. Siguro ang naging problema ay siyempre, meron ding competition. Yan. Ang ating napakaraming radio and TV stations. Pati na rin sa print media. Yes. At minsan iba-iba ang pagre-report. At minsan ay gumagamit din ng mga terminolohiya na minsan hindi naintindihan ng mabuti at nagdudulot ng confusion kung ano talagang nangyari. At mas maganda nga yung live kaming interviewin. Ayun. Like radio and TV. Mas nasasabi namin. Pero pag ikakat yung report, mag-iiba rin yun. Mga ganitong usapan, madali. Si Director Solidum, anytime na tawagan mo yan sa umaga, kahit na anong oras, talaga namang sasagot just to give the correct, precise information. Yun nga may hirap, Director, nasi-sensationalize pag hindi kayo ang nakakausap, gumagawa na lang sila. Halimbawa, okay, wait for the Big Bang. Ano ko, Sus Maria Joseph, hindi naman galing sa FIVOX. Wala. Hindi po kami gumagamit yun. At yung Big Bang Theory ay para sa creation ng universe. Naku, yan, ang sinasabi ko. Ilang beses lumabas sa mga pahayagan yan. Wait for the Big Bang. May Big Bang, may Soft Bang. Ano ba yung bang-bang na yan, Director? Para po sa kaunawaan ng ating mga kababayan. Several weeks ago, merong mga na-print na mga ibang mga kataga na hindi namin ginagamit. Tulad po ng soft eruption. Yan. Siguro ito ay trinay na i-laymanize. Ang eruptions po kasi ay may iba't ibang estilo. Pero dalawang general type of eruptions. Walang katumbas ang eruption sa Tagalog, no? Kasi ang Tagalog na ginagamit ng media, pagsabog o pagputok. Pero yun, pag sinabi mo pagsabog o pagputok, may sound yun. Yun yung explosive type ng eruption. Meron ding eruption na hindi explosive. Yung dahan-dahang pagdaloy ng lava. Okay. Yun yung parang sinabi nilang soft eruption. Pero hindi po kami gumagamit ng word na ganon. Wala pong soft eruption. At most likely, dapat maintindihan talaga na wala ring hard eruption. Wala po talagang ganong words. Yung Big Bang na sinasabi niyan. Siguro malakas na pagsabog. Pero yung hard eruption or soft eruption, hindi namin ginagamit. Vivian. So, pag soft eruption, ibig sabihin pala nun, yung pag-flow lang. Dahan-dahan lang. Napag-uusapan na rin lang po itong terminolohiya, Director. Paki-differentiate naman po itong magnitude sa intensity kasi karaniwan po na pag i-interchange po itong dalawang ito. Ito'y patungkol sa lakas ng lindol. Okay. Lahat po ng lindol ay nagbumula kapag ang bato sa ilalim ay nabitak. Kapag gumalaw ang fault. Okay. At lahat ng bato ay may energy na nakastore. At pag na-release ngayon yung energy na yan, ang energy na yan ay tawag ay magnitude.
enerhiya ng lindol. Magnitude Lakas. Enerhiya. Yung enerhiyang yan, aakyat yan papunta sa ibabaw habang dumadaan sa mga bato na babawasan ng enerhiya na absorb ng konti. At yung aabot sa ibabaw, yun na yung nararamdaman natin. Ito yung intensity. Ang intensity, ito yung epekto sa atin. Parang suntok ni Pambansang Kamao. Yung kanyang puwersa, merong magnitude. Okay. Pero yung epekto sa tao, pwedeng tulog, pwedeng black eye, pwedeng patay. Epekto, intensity yon. Yun pala yung pinagkaiba nun. So, pag magnitude, yun yung puwersa, at yung intensity, yun yung Epekto. nararamdaman natin. At ang mas importante sa atin, malaman natin kung ano yung epekto ng lindol, which is the intensity. Okay. Yun Yun po yung ang mas mahalaga. Mas mahalaga sa tamang paghahanda kasi yung kasiraan ng ating mga bahay at gusali depende sa intensity. Okay. And hanggang intensity 7 lang, sir, yung maximum. Hindi, hanggang intensity 10 tayo, 10, sa okay. Japan 7. Okay. Tayo 1 to 10 ang scale ng intensity. Okay. Sir, kunin ko na rin po itong pagkakataon na ito para humingi ng update sa Mayon. Ano na po ang pinakahuling sitwasyon doon? Ang Mayon, para lang iklaro natin, ay nagsimula na siyang mag-erupt nung lumabas yung lava sa pinakatuktok niya, August 12. Okay. Pero ito yung non-explosive eruption. At ang ating pagbabantay sa bulkan ay patungkol sa explosive eruption. Kasi yun yung mas nakakamatay. Magmula noong August 12, dahan-dahang umakyat yung lava at noong September 15, bumili siya. At nag-pile up yung lava at nag-form ng dome. Magmula noon, after 4 days, pahina na siya, pero pasulpot-sulpot ang paglabas ng lava. Okay. So kung titingnan natin yung Mayon, mukhang walang nangyayari, pero sa ilalim nito, patuloy yung pag-akyat ng magma kasi nagkakaroon ng patuloy na pamamaga ang bulkan, yung swelling. Kapag nabaga ang ating mga pisngi, ibig sabihin merong nangyayaring pressure dyan sa loob. Ganun din sa volcano. So, visually, walang nangyayari pero actually may threat sa ilalim kasi patuloy na namamaga. Bale, in the last 24 hours po, walang nangyayaring eruption, volcanic eruption with... Wala sa ngayon. Kasi ang eruption naman, hindi yan every second, every hour, hindi every day yan. Okay. Pero yun pong phreatic explosion, Director. Ang phreatic explosion, ito yung pinaka mahirap bantayan na eruption. Ayun. Kasi ang nangyayari dyan, kung ang isang bulkan ay merong mainit na bato sa ilalim, pag nahaluan yung ng lamig, yung tubig, pumasok sa loob at nagkaroon ng contact doon sa mainit na bato, kapag biglang na-convert yan sa usok or steam, biglang sasabog. Kaya bawal pumasok sa loob ng danger zone. Ayan. Kasi yung mga phreatic explosion, anytime can happen. Okay, panghuli na lamang, ito ay katanungan na nakalilito rin sa ating mga pangkaraniwang mamamayan. Alin po ba ang mas mapanganib? Ang lahar o ang lava? Okay. Ang lava kasi iba-iba ang paglabas. Yung pagdaloy ng lava, hindi delikado masyadong mabagal. 1 kilometer per day lang yan. Okay. Kapag mamatay pa ang isang tao dyan, meron natatanging katangian yung taong namamatay sa lava kasi masyadong mabagal. Katangi-tangi na talaga po. Pero kapag ang paglabas ng lava ay merong gas, sasabog yung lava, magiging abo at bato, pag itsa niyan, babagsak o gulong, pyroclastic flow ang tawag. Mas nakakamatay po yun. Ang lahar, ito po ay pagdaloy ng mga buhangin at bato, mas malayo ang darating, delikado din yun. Pyroclastic flow during the eruption at lahar pagkatapos, parang delikado. Okay, Director, isang mabilis na katanungan lang po at huling katanungan on my part. Ano po, ligtas na po ba para sa mga kababayan natin sa Bicol na nasa evacuation centers na bumalik na po sa kanilang mga tahanan? Ang aming recommendation sa paligid ng Mayon ay 6 na kilometro na permanent danger zone at alert level 3. Anytime beyond 6, pwede naman bumalik kasi hindi sila dapat nag-evacuate. Ayun. Okay. So, nako, much to our desire. Talagang marami pang katanungan, pero hindi na namin kayo abalahin ng gusto. But ano po ang ating hotline, sir, para sa kapakanan ng nais pa rin humingi ng ilang kapaliwanagan, sir? Well, tumawag po sila sa numerong 426-1468. Iba-iba pong divisions ang pwedeng sumagot, depende sa tanong. At meron din tayong Twitter and Facebook account. Hanapin nila sa ating website. Kasi mas lahat po ng warning natin or earthquake and tsunami events nandun po at nasusundan. Ang inyo pong mensahe sa sambayanan? Well, unang-una po, normal lang po sa atin magkaroon ng mga panganib. We are blessed with many hazards. Wala tayong magagawa. Ang pwede natin gawin, paghandaan ito ng seryoso based on science. Para hindi malito, ang mga information po ay kailangang manggaling lamang sa mga mandato ng mga organizations tulad po ng FIVOX, sa earthquake, volcano, and tsunami, weather naman, pag-asa. Okay. Thank you very much.
Okay, ang ating pong naging panawin, Director Renato Solidum ng PBOX. Maraming salamat po, Director Solidum. Samantala mga kaibigan, dumako muna tayo dyan sa studio kasama sina Zarina and Julius. Salamat Vivian at Francis. Announcement muna tayo kasi po sa kauna-unang pagkakataon ay palalabas na po mamayang alas 5:30 ng hapon. Ulitin po natin, mamayang alas 5:30 ng hapon ang pinakabagong Korean novela sa bansa. Ito po ang Korea serye na pinamagatang Here Comes Mr. O. Sentro sa kwentong ito ang mga katawa-tawa at kapanapanabik ng kanyang partner. So si Mr. O to, tsaka yung kanyang partner. So araw-araw po ito mapapanood sa telebisyon ng bayan, dito lamang po sa Channel 4. Kaya naman, pwede nyo na po itong abangan mamayang alas 5:30 ng hapon. Mamaya po yan, bago mag-news at 6. Yes. Ako, Zar, guess nga natin ito si Director Solidum at sabi nga, dapat po yung impormasyon, huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga social media. No? Pag lumalabas, dapat ay galing po yan, lihitimo sa FIBO. Okay, sana po natulungan po namin kayo sa mga balita at impormasyon na aming handog ngayong umaga. Ako po si Zarina Lusuegro. Dahil Luzon, Visayas at Mindanao ang aming sakop sa paghahatid ulat, ito ang pinagsamang puwersa ng radyo at telebisyon. Ito po ang Radyo Vision. Ako po si Julius Disamburon. Balik tayo kina Francis at Vivian dyan sa Radyo ng Bayan Studio. Salamat, Zarina and Julius, and happy birthday sa iyong dad, Julius, na si Albert Disamburon mula sa San Jose del Monte, Bulacan. At mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Para po sa mga may katanungan pa sa FIVOX, maaari niyo pong bisitahin ang kanilang website sa www.fivox.dost.gov.ph. At para po sa mga katututok lang, maaari po ninyong panoorin ang delayed telecast ng Radyo Vision mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13. Ako po, ang inyong lingkod, Vivian Gulya. At syempre pa mga kaibigan, bago ko makalimutan, congratulations, Senyor Emil Carion, sa paglulunsad ng kanyang Korean novela sa PTV4. Happy birthday, Diane Meding. Okay, at ang inyong kasama, kaagapay, Francis Cancino, nag-iwan na isang mapayapa, masagan at magandang umaga. Have a nice Monday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.